recovery. Mga pala guys, pag-usapan natin, may mga nagtatanong kasi bakit mas pinili ko ang Shimano Di2 kaysa sa SRAM Force. Ang isa sa main reason kung bakit nagpalit ako ng Ultegra Di2 kaysa sa SRAM Force na I just acquired recently through a trade, ang dahilan kasi is convenient. Yung kasing factor LS ko at saka yung factor Ostro naka Shimano. So pagka kasi dati lumilipat ako sa SRAM Force, it takes a minute para ma-realize ko na iba nga pala yung shifting method nito. Kasi sa SRAM, lahat ng kanan is pababa, lahat ng kaliwa is paakyat, or kanan pabigat, kaliwa pagaan, down gear and up gear. Ngayon pagka ang gagawin mo naman, lalakihan mo yung crank para mag-shift siya sa bigger ring, sabay mo na pipindutin yung left and right. Sa Shimano, very traditional, madali lang tandaan, kaya no need to think about it. Di mo na siya pag-iisipan. Convenience is ang unang-unang dahilan. Another reason is meron pa kasi ako isang wheel set na nilagay ko dun sa bike ng anak ko. Bali, naisip ko lang, pwede ko rin yung magamit as an option kasi naka Shimano yun Loon Hyper D45s. Ito, kung naka SRAM pa rin siya, naka XDR, hindi ko pwedeng ilagay dun sa bike ng anak ko. At the same time, ito naman, yun namang Hyper D45, hindi ko naman pwedeng gamitin. At least meron lang akong mga different options, meron pa akong ibang ginagamit. Kung pag-uusapan naman yung with regards sa shifting, bukod sa magkaiba sila ng shifting, na-curious lang ako sa mga nagsasabi na mas maganda raw ang shifting ng Shimano Ultegra Di2 kumpara sa SRAM Force AXS. Sa 2 weeks na paggamit ko, sa mga ilang araw na ginagamit ko tong road bike, well, totoo nga, mas maganda yung shifting ng Di2 na Ultegra kumpara sa SRAM Force. Pero don't get me wrong, yung SRAM Force ko kasi is the older version. Hindi ko alam kung gaano kaganda na yung shifting ng pinaka latest na SRAM Force AXS ngayon. Morning, sir. Uy, Monday na ngayon. Akalain mo pwede pumasok. Yung Factor Ostro gravel bike, Factor OG, naka naka Di2 na yon, na GRX. Kaso siyempre 11 speed yun mahirap ikumpara yung SRAM Force AXS na 12 speed dun sa naka 11 speed lang. Dapat parehas 12 speed. Kaya honestly, ngayon ko pa lang talaga nararamdaman yung shifting difference, kasi kumpara sa 11 speed na GRX, hindi ko naman mapansin, pero ngayon mapansin-pansin. Andito tayo, Orange Bridge, ang pagbabalik. Kahapon nandito ako endurance ride ko kahapon. Ngayon nakapasa ulit tayo. Balik na tayo. Ayoko naman bumaba doon kasi pag bumaba ka doon, ahong lusong yun, ahong lusong. Kung pag-uusapan naman natin yung itsura, halos preference na lang kasi yun Ako, para sa akin mas gusto ko yung brake levers
ng ano, ng Shimano. Masyado kasi ako nalalakihan dun sa brake levers ng ano, ng SRAM Force. Well, actually dati nagandahan naman talaga ako sa brake levers ng ano eh, ng SRAM Force AXS eh. Mataba siya, tsaka maganda siyang hawakan, lalo na kapag umaahon. Pero recently na-realize ko masyado pala talaga siyang bulky. Mas okay pa rin yung sa Shimano. Mas aero pa rin yung sa Shimano. Ang isa naman sa maganda dun sa SRAM Force, fully wireless na siya. Unlike dun sa Shimano, nagsishare ng battery yung front derailleur at saka rear derailleur. Kaya kailangan pa ng ano, ng kable dun sa dalawa. Yung SRAM Force AXS, may kani-kanisang battery. Tapos pwede ka pang bumili ng extra battery para pwede mong baunin in case may malobat, or pwede mong pagpalitin kung sakaling malolobat yung rear, pwede mong ipalit dun sa front. Kaya maganda rin at convenient. Another advantage na masasabi natin dun sa SRAM Force AXS yung crank ng SRAM Force carbon na, samantalang sa Shimano hindi pa siya carbon. So yun lang ang downside. Pero in terms of overall weight ng group set, mas magaang pa rin ng Ultegra ng konti. Base dun sa mga review hindi ko pa yan tinimbang talaga. Pero yun nga, kung pag-uusapan naman ng stiffness, since carbon yung crank arm ng AXS SRAM Force, sigurado mas stiff yun kumpara dun sa crank ng Ultegra. One more thing na kinonsider ko kung bakit lumipat ako sa Shimano, yung chain ng Shimano, lalo na yung Dura-Ace, is one of the best chain na wala ka masyadong power losses. Siya sa pinakamaganda siyang chain on the market today. Oh, that's it. Yun lang, short vlog lang tayo. Diniscuss ko lang sa inyo. O kinumpara natin ng kaunti yung difference ng SRAM Force AXS to Shimano Ultegra na Di2. It's based on my preference and based on my experience. Kayo mga kapadyak, ano sa palagay nyo? Good decision ba? Doon sa mga nilatag ko sa inyo, mga personal reason ko. Pero syempre, it's my personal preference kumbaga kung saan tayo masaya, doon tayo. Siguro depende na talaga sa atin kung ano yung gusto ninyo. Pero para sa akin, the best na yung Ultegra Di2 kumpara sa SRAM Force AXS. It's an honest review naman. So bahala na kayo. Comment down below kung ano masasabi nyo sa video ito. Alright guys, that's our vlog for today. If you like this content, please give it a thumbs up. At kung hindi pa po kayo na-subscribe, please subscribe on my YouTube channel. Ride safe, eat healthy. God bless you all. Cycling Chef po. Meron pa pala ako nakalimutan. Maganda i-consider din. Ito yung crank ng Shimano, madaling linisin kasi yung mga butas niya malalaki. Maabot mo yung part na may bottom bracket. Samantalang yung sa SRAM Force, ang hirap abutin, ang hirap linisin. Yun lang, dagdag ko lang.